Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Inapurbahan ang 33 pisong pagtaas sa mga daily minimum wages ng mga pribadong sektor sa Central Visayas. Sinabi ng Department of Labor and Employment o DOLE, nagpalabas ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa Region 7 ng kautusan na magbibigay ng 7.6% hanggang 8.6% increase sa mga daily minimum wages ng rehiyon. Magiging epektibo ito sa Central Visayas Region simula itong Oktubre 1. Sa isang pahayag, sinabi ng DOLE na halos 347,000 minimum wage workers ang magbebenepisyo sa dagdag sahod habang halos 400,000 trabahador na mas mataas ang sahod sa minimum wage ang magkakaroon din ng karagdagang sahod dahil mag-a-adjust ang mga kumpanya sa sahuran ng mga ito. Ang mga non-agriculture workers sa Class A areas ay makikitang tataas ang kanilang sahod sa 468 piso mula sa 435 piso habang ang mga nasa Class B ay magiging 430 piso na ang arawang sahod nila mula sa 377 piso. Ang mga trabahador sa Class C naman ay madadagdagan ng 33 piso ang kanilang sahod mula 387 piso ay magiging 420 piso na ito. Samantala, ang mga trabahador sa agriculture and non-agriculture establishments na may empleyado na hindi aabot sa 10 na nasa Class A areas ay tataas sa 458 piso ang kanilang minimum wage mula sa kasalukuyang 425 piso. Ang mga trabahador na nasa Class B ay magiging 425 piso ang kanilang arawan na sahod mula sa 372 piso habang ang mga nasa Class C ay makakatanggap na minimum wage na 415 piso mula sa 382 piso. Sakop ng Class A ang mga syudad ng Karkar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue at Naga, kasama na rin ang munisipalidad ng Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla at San Fernando. Para naman sa Class B, ang syudad ng Bais, Bayawan, Bogo, Canlaon, Dumaguete, Gihulngan, Tagbilaran, Talisay, Tanhay at Toledo ang kasama dito. Habang ang Class C ay sakop lahat ng munisipalidad ng rehiyon na hindi kasama sa Class A at B. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magsisimula ng mag-export ang Pilipinas ng Hass avocado sa South Korea itong katapusan ng Setyembre. Ayon sa Department of Agriculture o DA, ang unang padala ay manggagaling sa mga accredited na taniman ng Bureau of Plant Industry ng Kagawaran at pangingisawaan ng Dole Philippines Incorporated sa Davao, Bukidnon at South Cotabato. Ayon kay DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, pinirmahan ang unang kasunduan noong Hunyo 19 at ngayong Setyembre 8, umepekto na sinakto sa panahon ng pag-aani nito. Sinabi ng DA na naging popular ang abokado sa Korea dahil sa magandang benepisyo nito sa kalusugan at madalas itong ginagamit sa mga salad at sandwiches. Sinabi naman ni Aleli Maghirang, ang Agriculture Attaché sa Seoul, na mataas ang demanda sa mga produktong agrikultura sa South Korea, lalong-lalo na sa mga produktong may kinalaman sa kalusugan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakagawa ng mahigit 20 milyong metriko tonelada ng abokado ang Pilipinas noong taong 2022. Bukod sa abokado, ang iba pang prutas na ine-export ng Pilipinas ay ang mga sariwa na saging, pinya, papaya at mangga. Ang Pilipinas ang kaisa-isang bansa na nagpapadala ng sariwang okra sa South Korea.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng Honda Cars Philippines Incorporated o HCPI na makukuha nila ang target nilang makabenta ng 300 sasakyan sa kanilang bagong 6th generation Honda CR-V na magsisimula itong Oktubre. Sinabi ni Louis Soriano, HCPI Vice President at Sales Division General Manager, na ang pinakabagong henerasyon ng Honda CR-V ay ang unang modelo na mayroong eHEV technology na isang full hybrid system. Optimistiko ang kumpanya na makukuha nila ang sales target pagkatapos makatanggap ng interes mula sa mga balak bumili ng unit. Nagkaroon ng pre-selling 3 linggo bago ang launch ng sasakyan nitong linggo at may inisyal na 100 Honda CR-V ang maibebenta na kaagad sa mga luxury-seeking business owners at professionals. Magkakaroon ng 3 grado ang 6th generation Honda CR-V at ang suggested retail price ay mula 2.1 milyong piso hanggang 2.6 na milyong piso depende sa grado ng unit. Samantala, sinabi ni HCPI President Ri Miyake na target ng kumpanya na magtayo ng 3 pang dealer stores at magsisimula na ang paggawa nito bago matapos ang taon. Ayon kay Miyake, nakapagbenta ang kumpanya ng mahigit 11,000 units ng sasakyan simula nitong unang bahagi ng taon na 21% mas mataas kumpara sa nakalipas na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.